At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga po yung mga hints para kay chapter 1190. So hindi ganun kakomplikado yung mga binigay nga sa atin ng leaker natin kumpara dun sa mga nakakalito talaga ng mga hints na binibigay dati. So kaya yun, ay isa-isahin nga natin yung mga hints na binigay, try nating i-decipher yan. So kaya yan, huwag natin patagalin pa, simulan na natin to. At so ito nga yung mga binigay na hint dito. Unang-una, nandiyan si Jiraiya ng Naruto at secondly, ay ayun, may lumilipad na dalawang nilalang. So yun, si Chairman Netero yan at saka itong si Meruem. So sa Hunter naman kinuha itong hint na to at ito meron pa rito yung puting bagay at lastly ay itong si Goldie Roger na ng One Piece natin. So maya isa-isay natin ipi-play itong mga to pero bago natin tuluyang puntahan yung mga hint ay puntahan muna natin itong editor's comment para kay chapter 1190. At ito nga sabi rito, editor's comment on chapter 1190, Monkey D. Luffy's The Yonko story of adventure and battles intensifies more and more in the midst of the fierce battle on Elbaf Island. What will be the fate of the Straw Hat Pirates crew? So ayun, patindi ng patinding araw itong battle ng mga pinagdadaanan ni Luffy at ngayon ang tanong ano yung magiging kapalaran ng Straw Hat crew natin dyan sa may Elbaf kasi nga talagang alanganin yung kanilang kondisyon laban sa grupo ni Imu. So kaya ngayon dahil dyan ay inaasahan na si chapter 1190 magpapatuloy pa rin yan sa kung saan natapos yung sa nakalipas at ito nga makikita natin na patuloy pa rin yung paglalaban ni Zoro laban dyan kay Summer at itong si Sanji laban dyan kay Killingham pero this time ay dito naman mag-focus muna yan sa pagka-clash na ni Gaban at saka nga ni Imu. So kaya ayun ay puntahan na nga natin yung mga hints na binigay at unahin muna natin dyan itong si Meruem saka si Chairman Netero. So play natin saglit yan at so ayun na nga boom grabe talagang intense nag-clash itong si Meruem saka nga itong si Chairman Netero. At so eto na nga napakaangas, napakatindi ng laban ng dalawa na to. So ngayon dahil nga sa binigay na hint na yan ay inaasahan na dito tatalon yan kay Gaban saka nga yung sa pakikipaglaban niya kay Imu. So inaasahan na sa pagdating ni Gaban magkakaroon talaga dito ng matinding bakbakan sa pagitan nilang dalawa ni Imu. Pero yun sa nakikita nga natin dito kung pagbabasihan yung hint. Nakita natin si Chairman Netero somehow nakakasabay siya yun kay Meruem. So kaya nga makikita natin dito sa part na to yung sa laban ni Gaban saka ni Imu. Si Gaban somehow makakasabay siya dyan kay Imu sama at ayan ngayon yung inaasahan ng marami. So now sa pangalawang hint naman puntahan natin yan saglit at play natin yan. Boom, grabe yung potol. Itong kamay, so yun, so sa Bleach naman kinuha itong hint na to. Pero ayan, naisama na natin sa hint na to, itong yung hint na binigay patungkol kay Jiraiya. So dito kung mapapansin nyo, potol. Ito yung kamay nga ni Jiraiya dyan, yung kanyang braso. So dito sinasabi nung iba, ay sino kaya yung mapuputulan ng kamay dyan? So it's either si Imu o di naman daw kaya si Gaban. Pero ayun, medyo hati yung One Piece community natin. Yung iba naniniwala na talagang si Gaban. So mas mataas yung percentage na yung kamay ni Gaban yung pinapatukuyan dyan. So kukunti lang yung kasabing si Imu. At saka kung pagbabasihan dito yung reaction ng leaker natin ayun, umiiyak siya yung sa putol nga dito sa kamay ni Jiraiya. So kaya sinasabi na most probably naputol dyan yung braso ni Gaban sa pakikipaglaban kay Imu kasi parang di naman daw iiyak ng ganyan yung leaker natin kung sakali yung kamay ni Imu sama yung maputol nga dyan. Pero yun kung ganyan nga yung mangyayari etong si Gaban yung mapuputulan ng kamay dyan talagang di na ganun kaganda yung magiging kalagayan ni Gaban kasi di ba injured na nga siya ngayon currently tapos mapuputulan pa siya ng braso. So grabe naman ano pa yung magagawa niya kay Imu kapag ganyan yung nangyari. But anyways ay maliban pa nga rito sa mga hint na to puntahan na natin ito yung last hint na binigay at si Goldie Roger. So play natin saglit yan at so ayun. So dito kung mapapansin nyo ay flinash lang yung mga crew ni Goldie Roger at lastly isinama rito itong si Whitebeard. So ito yung part na kung saan medyo lito yung One Piece community natin kasi sinasabi nga na ano yung ibig sabihin ng hint na yan, pinakita yung mga crew ni Goldie Roger tapos ipapakita rin itong si Whitebeard. So dito ay parang iisa lang yung naiisip ng One Piece community natin kung ano yung pinapatukuyan yan at sinasabi rito na mukhang malalagay sa alanganin dyan itong si Gaban at ito nga
yung habang nakikipaglaban itong si Gaban dyan kay Imo Sama, at kapag napunta na siya yung sa ganito, yung talagang devastated na yung kanyang kalagayan, maaalala niya, magka-flashback sa kanya yung mga kasamahan niya. Ayun nga, sila Goldie Roger, ayun sila Shanks, at pati na rin itong si Whitebeard. Pero yung iba sinasabi dyan na baka naman di malagi sa alanganin itong si Gaban. So yun, so habang nakikipaglaban lang siya kay Imo, magka-flashback sa kanya, ito nga yung nakalipas niya, yung mga dating nakasama sa paglalakbay. At so ayan yung para rito sa hint na to. Pero ito nga ngayon sinasabi na kung itong si Gaban talaga yung pinapatukuyan na naputol yung kamay sa chapter na to, ay sinasabi na matagal nang na-foreshadow yan ni Oda. At ito nga yan, during pa yan sa may chapter 19, kasi nga may kita rito na ito si Gaban, ayun, may sugat siya dyan sa may kanyang kamay, sa kanyang braso. At yung title ng chapter na to ay Devil Fruit. At alam naman natin, di ba, yung Devil Fruit ay yung pangalan ng Devil Fruit ni Imo. So kaya ang sinasabi, noon pa man din ay parang na-foreshadowing yan ni Oda na itong si Gaban, kakalabanin niya si Imo at magtatamo siya ng pinsala o ng damage dyan sa kanyang braso. At ayun nga, unfortunately, yung damage hindi lang basta-basta, talagang potol itong si Gaban dyan o yung braso ni Gaban dyan. At so kaya ayan, ay pagkatapos nga nito is yan guys, so hanggang dito lang itong talakayan natin saka yung hint para kay chapter 1190. Pero yun, kayo ba sa tingin nyo, itong si Gaban nga ba yung madadali dyan, mapuputol ba yung kanyang braso sa pakikipaglaban niya dito kay Imo? So siguro pa-comment na lang sa baba kung ano yung pagkaka-decipher nyo sa mga hints na binigay sa atin. So yun naman, sila lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.